Good morning guys. Today is Friday, December 12, 2025. So guys, currently dito ako ngayon sa airport sa PAL. Then mag-travel kami from Manila going to Iloilo. So arrive kami mga around 10 o'clock, no? So, ito yung tinatawag natin guys na yearly ginagawa namin na umaattend kami ng Christmas party together with some staffs at saka yung mga official namin rito, no? So, yan, sinicelebrate namin yung Christmas party with family ng crew at yung mga currently on vacation na crew. So siguro guys, ang start ng party mga around 6 PM mamaya. Medyo mahaba-habang ano to, guys. So after namin sa Iloilo, kami ay papunta sa Cebu kinabukasan. So flight din kami tomorrow morning, mga around 6 AM from Iloilo going to Cebu, no? So siguro umaga rin kami tomorrow rin do makakarating mga same time mga around 10 AM tomorrow. Then attend na naman kami ng Christmas party. So medyo mahaba-haba talaga guys at balik na namin rito sa Manila mga Sunday na. Siguro dito kami before noon time ng Sunday. At the following day guys, pasok na naman, no? Ganun talaga ang buhay, kinakailangan talaga magtiyaga. Kasi kung hindi natin pagtsatsagaan guys, dito lang naman tayo kumukuha ng source of income na kung saan talagang eto lang talaga, no? Kasi kung hindi natin gagawa ng magandang pagsisikap o tinatawag natin mga efforts, definitely hindi mag-work yung tinatawag na performance natin sa trabaho. Kaya kinakailangan, kahit pagod yung sarili mo, ginagawa mo lahat para for the sake ng family mo. So yun lang yung guys. Alam natin, marami sa ating mga kaibigan na lahat din ginagawa nila ang best nila para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya o mahal sa buhay. So, ganun din naman ako guys. Kaya, eto. At medyo although pagod talaga, wala tayong choice kung hindi talaga makisama, no? At kinakailangan maki-join tayo sa ganito. Kasi hindi lang naman ako, kundi marami naman kami mga kasamahan na pareho lang rin kami na sadyang napapagod rin talaga. So ito naman ay talagang yearly ginagawa, no? Kaya sa ngayon talagang pinaghahandaan ko at kanina, grabe guys, parang tulog manok ako. Alam nyo ba yung konting kaluskos, konting galaw, mulat yung mata ko. Tinitignan ko yung relo ko lagi. Although nag-alarm ako, pero hindi naman kasi ako sanay mag-alarm eh. Ngayon, maya't maya, tinitignan ko yung relo ko, baka sumobra ako sa pagising. So, kasi ang target ko kanina, gumising ng around 3 AM. Kasi siyempre, maliligo pa tayo. At the same time, mag-aasikaso pa ng mga dadalahin. Although, na-impake ko na kagabi, pero siyempre, iba pa rin yung mga double checking kung tawagin, no? Chine-check natin baka may mga naiwan pa. So ayun, umalis ako sa amin kanina mga around 4:16 o mga 4:15 mga ganon. So dumating ako sa office ng mga around siguro 4:45. Then iniwan ko muna yung mga ibang daladalahin ko. Then after nyan, yun, nag-grab na ako from Makati going to airport dito sa domestic Philippine Airlines, no?
So awa naman ng Diyos at banayad naman ang daloy ng sasakyan, no? At madali lang rin ako nakarating dito sa Philippine Airlines sa domestic. So pagdating ko guys, ayun, yung mga kasama ko mas nauna pa sa akin kasi siyempre sila rin may mga target na oras na kahit agahan ko may mas mauuna pa talaga sa akin. Kumbaga talaga sila yung mga maaagap, no? Although ngayon guys, nakapag-check-in na rin ako. Dito na ako sa waiting area. So waiting for boarding announcement kami guys. Dito kami sa Gate 5. So kung makikita mo sa akin, no, sa left side ko at my back, ayun yung gate na yon. So lumayo lang ako guys para magbigay sa inyo ng konting updates. Kasi for almost 2 weeks na hindi na ako nakakapagbigay sa inyo ng update ng vlog. Ngayon ito yung currently kung saan ako ngayon. At hopefully maging safe yung travel namin from Manila going to Iloilo. Kasama rin ang mga kasamahan ko at mga iba pang mga pasahero, no? At ayun, pray lang tayo kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin, no? Kasi yan naman, ipagkakaloob naman ng Panginoon na bibigyan tayo ng magandang bendisyon, magandang blessing na maging payapa at safe ang paglalayag natin o paglalakbay natin, no? Nang wala namang anumang problema. Kaya guys, eto. At eto kasi yung isang way na mapapansin nyo guys, eto yung parang nare-relieve yung mga stress mo sa opisina. At the same time, yung mga pinaka-outlet mo, may time na naiiba naman yung environment na pinupuntahan mo. Hindi lang doon na umiikot sa opisina. So ayun. And hopefully maging masaya ang party mamaya, no? Kaya eto. Guys, pasensya na, no, yung salita ko medyo kasi may singaw ako eh. May singaw ako ngayon, medyo masakit pag tumatama ron sa yung dila kasi may singaw. Kaya yung pagsasalita ko guys, medyo hindi klaro. Pero sinisikap ko na magbigay sa inyo ng magandang information. So guys, anyway, i-add ko na rin rito yung regarding sa request ng isang followers natin na lagi niya talagang inaabangan yung tinatawag na kaganapan sa Senado, na sabi niya marami na ang tinuro, marami na ang confirm kung sino yung mga involved sa mga ghost project, yung mga tinatawag na yung flood control projects ng gobyerno. Ang sabi niya sa akin, ano ba yung opinion ko, ito ba sila ay mabibigyan ng tinatawag ng hustisya. So anyway, maraming salamat. Actually ako rin ay patuloy na sumusubaybay sa mga kaganapan ngayon. Sa huling panayam ng ating Pangulo na ang sinasabi niya, hindi lang daw matatapos itong taon na to ay meron daw na makukulong, no? Ewan lang natin kung totoo, meron daw makukulong dahil nga sa kasalanan na ginawa, na ito ay paglustay ng pera ng gobyerno, no? Kaya hopefully guys, abangan natin, sana magkaroon ng hustisya. Kasi kung mapapansin nyo guys, ito lang currently lang, siyempre normal yon, mandatory yun, nagbibigay ang mga company o yung mga government employee, nagbibigay sila ng tinatawag na Christmas bonus. Guys, kung makikita nyo yung payslip, no, okay yung figure. Kala mo matutuwa ka, pero tignan mo yung deduction sa tax mo. Naku Diyos ko, para kang maglulumo, parang babaksak yung balikat mo. Kasi nga ang binubuhay mo gobyerno, wala nang iba.
binubuhay mo yung gobyerno, nagsusumikap ka, gumigising ka ng maaga, papasok ka, may mga sari-saring stress na nararanasan mo na talagang sadyang nire-recover mo yung mga bagay na gano'n, ino-overcome mo yung mga tinatawag na mga problema, at ginagawa mo ng maging mabuti yung trabaho mo, guys. Ngayon, ang problema, katuwang mo eh. Kumbaga, sa kinikita mo, sa pinagpapaguran mo, nandun yung tinatawag na nagbabayad ka sa gobyerno. Ngayon, ang masakit niyan, guys, yung pagbabayad mo sa gobyerno, yung tinatawag na tax na kinukuha sa'yo, ay napupunta lang dun sa ilang tao. Ilang taong nakikinabang na hindi naman talaga nagagawa o napupunta sa proyekto ng gobyerno. Ayun yung masakit isipin, guys, no? Malungkot para sa atin. Parang iniisip mo, grabe ang pagtatrabaho, pagsusumikap mo, pero kung kaltasan ka ng tax, parang hindi mo mawari eh. Kumbaga, yung kinakaltas sa'yo, guys, parang sumasama ang loob mo na hindi mo maintindihan bakit ganun. Okay lang sana, guys, kasi normal naman na kaltasan tayo para naman sa ikagaganda ng proyekto ng gobyerno na kung saan lahat naman tayo makikinabang. Kaso ang problema, guys, sa ngayon, wala eh. Hindi naman talaga nakinabang ang gobyerno. Nakinabang ang mga iilang tao na kung saan na mas lubos na nagpapayaman, no? Kumbaga hindi sila contented o contento doon sa kanilang mga ari-arian o yung mga asset, no? Kaya hindi lang double o triple yung asset nila. Matindi guys. Kaya mapapansin nyo na sana yung sinabi ng ating Pangulo na magkakaroon ng katarungan, na mabibigyan ng hustisya yung mga taong mga lumabag, no? Sana mangyari yon para makita. At ito yung sinabi ng followers natin na kung may makukulong, tignan natin yan. At yung sinabi rin yung nung nakaraan na pinapa-discuss sa akin kung maibabalik daw, ito lang masasabi ko, no? Malabo pa, no? Inuulit-ulit ko yan, malabo pa sa sabaw ng pusit. Kung ibibigay o ibabalik yung kinuha na tax sa atin, hindi na yan. Guys, walang magnanakaw ang nagsauli ng bukal sa kanilang kalooban. Pwede nilang isauli ito, guys. Ito ay napilitan dahil nga may kapalit o kabalikat na parusa para sa kanila para ibalik. Pero guys, kahit sabihin natin makuha yan ng gobyerno, no? Sabihin na natin makuha yung tinatawag na kinamkam ng mga iilang tao. Uulitin ko ulit, guys, malabo pa, no? Malabo pa sa sabaw ng pusit kung maibibigay o maibabalik sa atin yun. Wala na yun. Never nang ibalik sa atin yun, guys. Kaya nga, wag na tayong umasa, ipasa Diyos na lang natin yan, kasi ang pera, guys, mainit. Laging yung tandaan, ang pera ay napakainit at kayang baguhin ng pera ang tao. Maraming nangyari na yan. Dati, napaka-simple ng buhay natin. Talagang yung tinatawag natin na simple living. Pero guys, the more na nagkakaroon tayo ng tinatawag na mga asset, the more na nagkakaroon tayo ng mga malalaking income o savings, guys, tayo mismo binabago ng pera. Nag-iiba na yung tinatawag na kakayuan natin. O yung tinatawag natin, guys, yung tingin natin, no? Mismong tingin natin sa sarili natin para na tayong hindi na
kayang ibaba pa. Kumbaga nasa taas na tayo. Pero kung babalikan natin guys, yung mga pinanggalingan natin, dati lang tayo, nakatungtong lang tayo. Nakatungtong lang yung dalawang paa natin sa simento. Pero kapag nagkaroon ka ng maraming asset, o umunlad ka lang ng konti guys, no? Yung sinasabi nila, yung nagkaroon ka ng konti, ayun na guys, parang tinutubuan ka na ng pakpak. Ibig sabihin, gusto mo nang lumipad ng matayog, ng mataas, at ayaw mo na magpaabot kung kanino man. Kaya nga guys, ang sinasabi ko, hanggat maaari guys, sikapin natin na pigilin natin na tayo ay dali ng pera o baguhin ng pera. Kasi guys, kapag nagpadala tayo, binago tayo ng pera, marami ang makakapuna sa atin. Definitely, yung mga iilan na nakakapuna sa atin, kapag dumating ang time guys, tayo ay bumaksak, no? Bumaksak. Matinding baksakan to guys. Ito yung lagapak. Kasi, guys, pag nakamasid yung mga tao na nag-iba ka, na halos hindi ka na lumingon o hindi ka na ayaw mo nang umapak pa sa semento. Kumbaga, meron ka ng mga asset. Guys, kapag ikaw ay sumemplang, ibig sabihin ng sumemplang, ikaw ay dumating sa punto na nawala yung asset mo. At biglang dumating yung time, bumalik ka sa dati, sa paghihirap mo. Guys, maraming tao ang magbubunyi o magsasaya. Kasi nga, sabihin nila, dati halos hindi namamansin yan. Ngayon, kita mo yung nawala na siya, anderito na, kilala na tayo. May mga ganong mga eksena o komento na pwede mangyari. Kaya hanggat maaari guys, hindi ko naman kayo pinipilit, no? Hindi ko kayo pinipilit guys, nasa sa inyo na yan. At lagi niyong tandaan, anuman ang tinatamasa natin o binibigay ng Panginoon, pasalamatan natin at huwag natin ipagkaladkaran. Huwag natin pagmalaki kung anuman yung yaman natin. Ito kasi guys, yung sinasabi ko, ito pwede isang iglap lang na pwedeng gawin na mawala sa atin yan. Kaya lagi niyong tandaan, lahat ng mga natatamasa o blessing na binibigay sa atin, pasalamatan natin at huwag tayo magbago guys. Ganun pa rin tayo. Kung ano tayo noon, yung ginagawa natin noon na halos down to earth pa rin tayo, ganun pa rin guys, wala nagbago. Kasi etong mga bagay na ari-arian o yaman na natatamasa natin ngayon, hindi pang matagalan to. Pwedeng mawala kinabukasan kung ipagkakaloob sa taas. Kaya guys, lagi kayong masasabi ko lang, medyo low profile lang tayo. Kasi kahit yumaman tayo o nagkaroon man tayo at low profile tayo at biglang kinuha ng Panginoon guys, walang sinumang tao na magtatawa sa atin o mananalangin. Kasi isipin nila na kahit meron ka, kahit meron yan o wala, ganyan pa rin yan, hindi nagbabago. Kumbaga, magandang feedback ang nangyayari guys. Kaya, ayun lang masasabi ko sa inyo, no? Kasi marami nga talaga sa ating mga kababayan o kaibigan natin na talagang sadyang binabago ng pera. Kumbaga, talagang na override sila ng authority, ng yaman, ng pera. Kumbaga, kaya silang dalhin. Kaya silang baguhin yung isipan nila o baguhin yung tinatawag na style nila, no? Ganun yun eh. Kaya nga, minsan mapapansin mo, no? May mga ilan tayong kaibigan na sadyang talagang parang ang hirap na lumingon sa kanyang pinanggalingan. Ayun yun eh. Kaya guys, lagi niyong tandaan, inuulit-ulit ko 100 times. Etong yaman na ibinibigay sa atin o grasya na ibinibigay sa atin na natatamasa natin sa Panginoon, ito ay hindi dapat natin ipagmalaki
no? Ipag ipasiwalat mo o tinatawag na i-disseminate mo. Hindi na kailangan yun. Maging tahimik lang, profile lang tayo kasi hindi natin alam etong binibigay ngayon hanggang kailan ba binibigay ng Panginoon. Kaya nga sana guys, etong mga simpleng binibigay ko sa inyo, sana magbigay konting aral sa inyo, no? At doon sa followers natin na walang sawang sumusubaybay, salamat. At hintay na lang tayo sa next episode o kabanata kung saan yung sinasabi mo na mapaparusahan ba yung may sala, no? So ngayon, gumugulong pa rin ang pagbabatikos, gumugulong pa rin ang hustisya doon sa mga taong nagkasala na kung saan nasabi nga ay makakaharap nila o maharap nila yung tinatawag na parusa na sa katulad ng ginawa nila, no? Na sila ay magkamkam ng yaman ng bayan. Kaya guys, so tignan na lang natin lahat kung ano. So anyway guys, maraming salamat sa inyo sa inyong pakikinig at sa munting short vlog ko na naway maging maayos at ligtas kayong lahat. Kinakamusta ko rin dyan yung mga crew namin currently on board, on vacation, mga kapitanes, mga senior officer namin na kung saan nagbibigay sa amin ng magandang performance para may taas yung ratings ng mga barko namin. At sa mga crew rin namin na patuloy pa rin talaga nagsusumikap na mag-perform ng tama sa barko, maraming salamat. At kay Captain Binjola na currently on vacation siya ngayon. At pre, Merry Christmas and Happy New Year sa iyo at sa pamilya mo. Sana maganda ang pagsalubong sa Kapaskuhan at paghihiwalay ng taon. Naway maging payapa at blessing sa Panginoon. Kay Chief Engineer Bete, Chief, at Merry Christmas sa iyo at sa pamilya mo. At Happy New Year din. Nanaway bigyan ka pa ng mahabang buhay, masaganang buhay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Chip, lagi lang in good health at labis ako nagpapasalamat talaga sa iyo. Hanggang dulo to, Chip, hindi kita makakalimutan sa mga bagay na ibinigay mo sa akin, no? Sa mga tulong mo na ibinigay mo sa akin na ngayon talagang natutuwa ako dahil kahit pa paano napag-aral ko yung mga anak ko, no? At napagtapos sa sila. So anyway, shout out din ako dyan sa Pasay kung saan ako nagmula, no? Sa mga kaibigan ko dyan, ingat lagi kayo. Then dito sa kung saan kasalukuyan naninirahan ako, no? Dito sa Cavite. At ingat, kamusta yung mga kasama natin dyan. At maraming salamat guys. At wala akong sawang bumati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Nanaway maging payapa at ligtas tayo, masagana at masaya sa pagsasalubong ng Kapaskuhan at paghihiwalay ng taon. Thank you so much guys and see you on my next vlog. Bye.